Kasabay ng pagsisimula ng school year 2025 to 2026, inanunsyo ng Alliance of Concerned Teachers ang kanilang school opening campaign na tinawag nilang 2026 Budget Fight. Panawagan nila, dagdagan ang pondo at magkaroon ng reforma sa edukasyon. Sa ngayon kasi, may kakulangan umano ng mahigit 165,000 na silid-aralan, 150,000 na guro at 96,000 education support personnel. Para pag-usapan yan, magkakasama natin si ACT National Chairperson Vladimir Cuetwa. Magandang tanghali po sa inyo. Hello, magandang hapon, Cheryl, no? At sa ating mga libu-libong tagapakinig, panood, especially yung ating mga teacher at estudyante na sa unang araw ng pasukan. Salamat po sa oras. Kumusta yung inyo pong obserbasyon sa pagbabalik nga ng eskwela ng mga estudyante ngayong araw? Well, nakita natin iba't ibang mga reaksyon at siyempre yung pagtingin na din, ano? Una-una, siyempre mga teachers, meron talaga excited sa pagpasok. Ganun din ang mga estudyante, no? Lalo na mga first time sa kanilang paaralan. Pero, Ma'am Cheryl, no, ang gusto namin ipunto talaga dito ay yung mga problems sa matagal na panahon, decade, century, no, siguro matatawag natin, lalo pa yung sa pinangkakulangan, ano? Kasi ayon sa ulat sa ating mga leader sa ground, lalo pa't nag-iikot yung ilang mga kinatawan natin sa party list, sa ACT Teachers Party List, nakita talaga nila talagang overcrowded yung mga classroom. In fact, may mga estudyante na napilitan din talaga na magpadala ang mga teacher dahil kulang ng mga upuan. Tapos, mayroon pa nga, nagdidikit-dikit yung lalo na mga elementary. Sa probinsya, ganun din eh. Halimbawa, sa Caraga, Region 13, mayroong bagong clinic pero walang nurse. Sa summer naman, yung siyang senior high school dun sa Katarman, Galutan National High School, ay sinabi ng ating mga leader doon, ay ang kanilang mga senior high school ay walang magagamit na classroom. So marami pa po din talaga ang kulang. Kung ilalarawan po yung kasalukuyang kalagayan ng public education system sa pagpasok ng panibagong school year, paano po ito? Well, may di-describe natin yan, Ma'am Cheryl, talagang palala ng palala. Ako nga, lagi ako may description na ako dati, tawag natin sa mga classroom na siksikan ay parang sardinas. Ito ay parang maling na din, ano? Talagang siksik na siksik, no? Tapos ngayon ay para malunasan ito, ang ginagawa karamihan talaga sa classroom ay shifting, no? Ang iba pa nga ay ginagawa ng tradisyon, yung tinatawag na asynchronous o yung mga blended learning. Meron pa nga mga ulat, no? Ayoko na lang banggitin dito, pero ito sa Metro Manila ay mga Saturday classes, no? So ganun ginagawa. Tapos may mga teacher talagang sinasagad yung 6 na oras sa pagtuturo. Tapos yung mga learning materials, wala ka namang halos makumpleto. Kaya kami, itong unang araw, although kailangan namin gawin ito, ay magpagkaroon ng mga tinatawag natin na alternatibong paghahanap ng mga reference gamit ang social media katulad ng mga Facebook o social media katulad ng Wikipedia o Google. Nabanggit po ninyo ang 2026 budget fight na ilulunsad ng ACT. Ano po ang nilalaman ng kampanyang ito at paano ninyo ito isasagawa? Well, Ma'am Cheryl, kasi yung ating budget for 2025, in fact, for the past 6 years, talagang hindi umaabot doon sa tinatawag na international standard na 6%, no? Kaya laman nito, para specific, ay doblehin yung budget sa edukasyon ngayong 2020, parating na 2026 kasi after ng opening, ang talagang pinagkakabalaan ng lahat ng sektor niya, especially sa public, ay yung budget, no, yung tinatawag na paghahanda para sa budget, no? Kaya specifically ay taasan yung budget sa edukasyon, doblehin ito para matugunan. Halimbawa, mula sa usapin ng sweldo at mga kakulangan. So yung mga sa aming press release, talaga namang karimari-marime yung kalagayan. Halimbawa, for the past parang 2 weeks ago, nag-announce ang DepEd na i-hire nila ay 16,000 lamang na teachers pero aminado sila na may kulang na 86,000. Napaka-konserbatibo pa nga no? Tapos ang classroom, 6 digits ang kulang, 100,000. Tapos learning materials ay kulang. No? Kaya kung ganito ang kalagayan talaga, no? Kailangan talaga manawagan talaga kami ng budget na list fight, no? At yun nga yung sasabi ko, tasan ang budget ng ang ating sektor na edukasyon. Gaano po kalaki ang dapat na itaas o idagdag na pondo sa edukasyon? Well, kung may budget ngayon, kung di ako nagkakamali, 628, parang gano'n. Doblehin lamang ito. Pero tingin ko, Ma'am Cheryl, kulang pa rin ito, no? Kung pagbabatayan natin yung pag-hire ng mga pangangailangan. Ano? Pero at least may pagsisimulan sana ang government. No? Ang tanong lagi, may pera ba? Meron eh. Kasi dito lamang nakabili tayo ng 12 fighter jet na nakakalaga ng 70 million US dollar. Pero bakit tayo may pera sa ganyan pero bakit walang pera sa sektor na edukasyon?
Sa Magna Carta for public school teachers po, may mga benepisyong hindi pa rin na ipapatupad tulad ng overtime pay at paid study leave. Ano po ang ginagawa ng ACT para maipaglaban din ito? Well, lagi-lagi sinusulong natin sa lansangan at saka sa Kongreso, lalo na yung tama yung binanggit mo, no? Since 1966 pa yung Magna Carta, pero yung overtime pay, kahit may DepEd order na ang ahensya dito, pero wala pang nababayaran, ano? Kaya kailangan talagang isulong ito at ireforma rin yung Magna Carta, lalo na sa kapakanan ng mga teachers, especially yung sa pinang 6 hours, lalo na sa pinang class hours. Hindi na, nung araw kasi pwede pa yung tinatawag na 6 hours, kaya isa naming re-reforma dito, maraming matutukan teacher dito ay 4 na oras kasi kahit sa ibang bansa hindi naman actual teaching ang 6 hours, kaya nga magandang pag-aralan na rin yung 4 na oras at yung 2 oras ay para dun sa tinatawag na research and learning equipment ng mga teachers on development. Ngayong pasukan din, ilulunsad ang pilot implementation ng strengthened senior high school curriculum. Ano po ang opinion nyo rito? Naku, tama kayo Ma'am Cheryl, kasi merong 841 no, sa buong Pilipinas. At ang isang initial natin dito, sa totoo lang ay medyo kinakapos tayo ng ano rito kumbaga sa pagtingin kung ang government ay malulunasan pa talaga yung problem ng K-12, no. Unang-una, Ma'am Cheryl, tanong kagad natin, no, sapat ba yung learning o yung tinatawag na seminar o training ng mga teachers? Kasi sa report ng mga teachers na nakausap namin, particularly sa Manila Science, may nakausap tayo, retooling lang o isang araw lang, no. Pangalawa, learning materials, meron bang sapat, no? Pangatlo, ito ba talaga ang tutugon sa mga sektor? Halimbawa po, pag sa summer ka pumunta, wala namang strand o academics na may kinalaman sa mga PISA Fox dito. Kaya ang tanong lagi namin, ito bang curriculum na ito tutugon sa pangangailangan ng taong bayan? Since sa tingin namin ay hindi at tingin namin muling papalpak ulit ito katulad ng K-12. Maraming salamat, ACT National Chairperson Vladimir Cuetwa.